Posibleng bulat-latin ng Kamara ang bank account si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment complaints laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna Naku, wag nyo sanang bulat-latin yan. Wag po. Yung bank accounts ni Sara Duterte, wag. Wag. Baka malula tayo sa nilalaman na pera ng kanyang bank accounts. Wag po. Wag. Mahirap lang mga Duterte, wag po. Sila po'y simple lang. Simple lang po mga Duterte. Ang cake po nila kanin. Ha? Please lang, wag nyo silipin yung bank accounts ni Sara Duterte. Dahil pulubi lang yan sila, mahirap lang daw sila. Yung bahay nila sa Davao, iisa lang daw, yung kulay green na gate. Diba? Titingnan nyo pa yung bank accounts ni Sara Duterte, wag po. Mahirap lang yan. Diba? Mahirap lang yan si Sara. Baka pag binuksan nyo yan, malula tayo. May himatay dahil sa ano? Dahil sa nilalaman ng bangko na yan. Bank accounts na yan. Kita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, hindi ba ito labag sa bank? Ayun, pabor ako dito kaya Myra Domingo. Pin natin. Simpleng kurap. Simple lang po ako. Simpleng kurap. Ay, shoutout kay Sara Duterte ha. Tinanong siya nung may nagtanong sa kanya. Media yata yun o vlogger. May nagtanong sa kanya. Di ko yung tanong, nakalimutan ko yung tanong. Pero nung tinanong po si Sara Duterte, umiwas po. Bakit? Wala siyang dalang script. Napasmile na lang siya bigla. Lutang ba? Oh. Tapos biglang pasok dun sa kabilang kwarto. Ewan ko, nakita niyo yun. Sa Facebook yun eh. Sa Facebook lumabas yun, napanood ko kanina. Ha? Hindi po sinagot ni Sara Duterte yung tanong. Lumaki lang yung mata niya, tapos sabay pasok sa isang kwarto. Lumaki lang po yung mata. Si Priscilo. Jiggy, ayon sa House Committee on Justice, hindi sakop ng bank si Crisilo ang impeachment proceeding. So yes, pwede po nga busisiin ang bank accounts ni VP Sara. Isa nga doon sa mga inilatag na grounds sa impeachment complaint yung biglang paglobo umano ng mga ari-arian ng BC. Ayon nga kasi meron pa silang mga ari-arian na hindi po nila idineklara sa publiko. 'Di ba? Yung mga tinatago po nila. Meron po. At yun yung nasa isipan ng mga Pilipino, yung ng mga DDS po na sinasabi nila mahirap lang daw si Sara Duterte. Kasi bakit? Hindi po nila isinapubliko yung kanilang mga ari-arian. Diba? Ang dami mga utu-utong Pilipino talaga. Congressman Terry Ridor, mula po 18 million pesos daw. At hindi naman po sila negosyante. Kung negosyante sana si Sara Duterte, maintindihan ko pa kung bakit timpayaman sila. Hindi naman po negosyante si Sara Duterte. Si Digong na rin mismo yung umamin, hindi po ako negosyante. Pero paldo. Paldo, di ba? 2008 naging 88.5 million pesos na ito noong 2024. Yung bank si Crisilo po kasi ay yung nagpoprotekta sa detalye ng bank deposits ng isang individual. Ibig sabihin hindi po maaaring... Hindi. Sana magkaroon tayo ng batas na kung ikaw ay public official, yung nilalaman ng bangko mo dapat open sa publiko. 'Di ba? Pero kung pribadong tao ka, okay lang 'yun. 'Di ba? Pero kung ikaw ay vice mayor, mayor, kongresista, president, dapat nakikita ng taong bayan yung nilalaman ng bangko mo. Kaso wala po tayong batas na ganun 'Di ba? Minsan ang batas kasi pinoprotektahan din yung pagnanakaw ng bawat opisyal sa gobyerno 'Di ba? Yan, yung batas na yan. Pagpoprotekta yan sa mga magnanakaw
kung basta-basta ibunyag ang eksaktong laman ng bank account, account number o yung mga transaksyon sa bangko nang walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Pero meron pong exceptions dito at gaya nga po yan ng impeachment. Pero Jiggy, paglilinaw ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, pwede lang pong buksan yung bank accounts kung magmomosyon ang mga complainant na ipasubpina para makuha po yung mga dokumento. Narito ang pahayag ni Congresswoman Luistro. There are complainants. If they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces tecum, that is... Ano kaya ang reaksyon ni Sara Duterte dito? No? Baka panic mode na si Sara ngayon. Siyempre, dahil sa impeachment, mabubulabog yung yaman eh. with regards to the relevant documents, no? And even ad testificandum, the attendance of significant witnesses, we will be acting on their motion. Jiggy, para naman din sa political strategist na si Ronald Llamas, mahalagang masilip yung bank records ni VP Sara. Narito ang pahayag niya sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. So, yung release ng bank accounts can be a game changer. No? Can be a game changer sa lahat na nangyayari. Sa popular opinion, sa mga politicians, even sa mga senador. Okay. Kaya crucial yan. At Marian, kahapon dineklara ng sufficient in substance ang dalawa reklamo laban kay VP Sara. Ano nang sunod na mangyayari dito? Jiggy, formal na ngang inatasan ng Kamara yung kampo ni VP Sara na sagutin ang mga reklamo. Natanggap na nga ng kampo ni VP Sara yung notice at yung kopya ng dalawang impeachment complaints. May 10 araw po ang kampo ng bise para sagutin ang mga reklamo. Anong sinabi ni Sara Duterte about dyan? Anong sinabi ni Sara Duterte about dyan? Na mga reklamo na yan, kailangan sagutin ni Sara Duterte. Anong sabi niya? Wala daw po siyang, di umano wala siyang oras sa mga impeachment na yan kasi busy daw po siya sa kakatrabaho. Busy daw po siya sa kanyang trabaho. Ang tanong po dito, kung may DDS dyan, nanonood, ano po ba yung ginagawang trabaho ni Sara Duterte? Kasi ako wala po akong nalalaman na ito'y nagtatrabaho o may tinatrabaho. Wala po. Sige, sagutin niyo po yung tanong ko. Kahit kayo dyan, na mga nanonood, may alam po ba kayo na trabahong ginagawa itong si Sara Duterte? Baka meron po. Paki-comment naman. Baka may alam po kayo Ako wala po akong alam. Baka may alam po kayo. Please lang. Nag-aantay ako ng comment niyo. Nagtatrabaho daw eh. Trabaho niya yung travel at manira. Alam ko na yan, yung mag-travel. Buwan-buwan niyang ginagawa yan. Buwan-buwan niyang ginagawa yan. Pasarap buhay lang. I mean, yung totoong trabaho na ginagawa niya, meron pala. May nakita ko, namulot lang siya ng basura dun sa kagubatan. Nilagay sa sako. Trabaho na ba yun? Trabaho na ba yun? Ano sa tingin niya mga pre? Hindi ko maintindihan talaga itong ating vice, no? Ang dami ko nang nakitang bobo. Pero ang pinakabobo si Sara Duterte talaga. Bakit? Sabi niya nagtatrabaho daw siya eh. Wala akong makitang trabaho eh. Kalkalin niyo yung social media niyo, baka may makita kayo dyan na nagtatrabaho nga siya. Kalkalin niyo nga. Baka may makita kayo. Sorry Sara, pero wala akong makita eh. Tamad ka kasi. At kung halimbawa hindi sagutin to ng kampo ni VP Sara, pwede bang gawin niya ito? Ano ang sabi ng mga kongresista? Yes, Jiggy, kung hindi nga sumagot yung kampo ng bise ayon kay Congresswoman Luistro, Pag hindi sumagot si Sara Duterte dito sa impeachment laban sa kanya, ang sigaw ng taong bayan, guilty ka. Guilty ka pag hindi mo ito sinagot. Bakit hindi mo sasagutin? Wala ka bang maisasagot? Akala ko ba handa ka sa impeachment, Sara Duterte?
Sabi mo, handang-handa ka dyan. E nung papasagutin ka na, sasagot ka ba? Kapag hindi sumagot si Sara Duterte, anong mangyayari? Yung kampo ng bise ayon kay Congresswoman Luistro, ibig sabihin po, wini-waive o isinusuko na niya yung kanyang karapatang sagutin ang mga alegasyon. Itutuloy pa rin naman ng komite yung pagdinig sa kung ano lang yung meron sila tulad nga po ng reklamo. Ayan ha. At least, hindi po biased yung camera, no? Hindi po sila biased. Kasi, ibinibigay sa'yo yung karapatan mo na sumagot. Kapag hindi mo sinagot yan, Sara Duterte, ang tiwala ng taong bayan, lalong babagsak. Tiwala ng taong bayan sa'yo, lalong bababa. Kasi hindi mo sinagot eh. Diba? Bababa, spaghetti pababa. Yung naniniwala sa'yo noon, na sabi nila matalino ka daw at magaling, kung matalino ka at magaling, dapat sumagot ka dyan. Pero kung hindi ka sasagot, bobo ka nga talaga. At mga affidavit. Paglinaw lang din, Jiggy, itong paghahain ng pleadings ng kampo ni VP Sara ay hindi pa paghuhusga doon sa merits ng kaso. Wala pang guilty o not guilty rito. At Jiggy, sa April 8 nga, target ng komite na mag-convene muli para isworn in yung mga pleadings at i-deliberate kung may sapat na grounds for impeachment laban sa bise. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mar. So kayo mga pre, anong reaction dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion, reaction. Ayan kung kayo po yung tatanungin. Paki-comment po, si Sara Duterte po ba ay guilty or not guilty? Sa tingin nyo lang po, guilty ba or not guilty? Ayan so yan, magandang gabi po sa inyo. Meron po tayong Facebook page dyan at syempre may TikTok po tayo. Oh, guilty talaga. Sabi ni Myra Domingo. Wala tayong magawa, Sara. Guilty ang tingin sa'yo ng mga Pilipino. Yung naniniwala na lang sa'yo, DDS. Duterte, Dugyot, Supporters. Sabi ni Elican Del Carmen, guilty. Patay tayo dyan. Sino pa? Sino pa yung magko-comment dyan? DDS! Yung DDS, takot mag-comment. Nauulol. 100% guilty daw. Takot nga sa tanong ng media, lalo na sa kamera. Di guilty. Sabi ni Binhamen, di ba? Totoo naman. Takot sa tanong ng kamera. Nagkaroon tayo ng isang vice president na isang malaking kahihiyan sa ating bansa. Totoo po yan. Ako po bilang Bisaya, hindi ako magiging proud sa kapwa ko Bisaya na walang ginawa kundi manira sa administrasyon. Manggago. Di ba? Ginagago po ang taong bayan ng babaeng ito. Ayan, move na po tayo sa next topic natin.